I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. May video ito si Digong, ayan o. Ngayon, pakinggan nyo mabuti yung sinasabi niya. Ano ba talaga ang balak niya? Oh, di ba? Sabi ko nga, mga kababayan, there are two things. In my own thinking, in my own analisa, ewan ko lang sa inyo mga kababayan kung ano ang ibig sabihin. Pero ako, masyadong malikot din talaga ang utak ko, no? So ngayon, mayroon siyang sinasabi. So binabase ko dito sa sinasabi niya, siguro, malamang sabi niya parang magtrabaho na naman tayo sa Malacanang. So parang may plano, no? Oh, ito parang basahin lang natin. Ano ba ang plano ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Alam mo naman mga kababayan, nasa hot issue siya, 'di ba? Oh, soon as possible, maglalabas ng warrant of arrest ang ICC, malamang malakas ang ebidensya ang laban sa kanya. Oh, 'di ba? Oh. Human violation, guys, sa war on drugs, ang daming namatay. So very clear ang ebidensya laban sa dating Pangulong Digong. Hindi po siya makakaligtas sa batas, maniwala kayo man sa hindi. Maaaresto yan, no? Pangalawa, siyempre yung anak niya, 3 impeachment na eh. Kumbaga ang final na kaso laban sa kanya kay Sara Duterte. At tiyak naman talaga rin. Pag umusad ang impeachment, talagang hindi lang yan, guys, matatanggal talaga yan sa kanyang posisyon. Basta sabi nga, due process lang ang gagawin. Yes. O, di ba? Malakas ang ebidensya eh. Yung pangungurakot, naku, mga kababayan. Sa totoo lang. Ito yun, dahil sa nangyari na yan, nasa hot issue sila, gagawa sila ng kaparaanan. Mga kababayan. Una-una, ang plan A nila, hindi sila nagtagumpay. Ano ba yung plan A? Yung maisog rally. Di ba? Yung maisog rally nila. Oh, nagdadada sila. Pangyuyurak, pagmura sa Pangulo. Oh, lahat nandoon na. Kasama pa yung kapatid, no? Si Senator Amy. Dahil doon, nagrally sila sa iba't ibang lugar, hindi po sila nagtagumpay. Hindi sila nagtatagumpay. Bagkos, kumbaga, tinutuligsa sila ng majority ng mamayang Pilipino. Pangalawa, yung pulburo na sinasabi nilang video, pinapalabas nila yan, all over media, nag-viral. Para makuha ang simpatya ng mamayang Pilipino. Nang sa ganun, magalit ang taong bayan kay Pangulong Marcos Jr. at kakampi sa mga Duterte, pero doon sila nagkamali. Hindi naman siguro BO-BO ang mamayang Pilipino, maraming matatalino talaga. Sabi nga ng iba, AI yun. Kumbaga, inedit. Madali lang gawin yun. So, doon pa lang mga kababayan, hindi po sila nagtagumpay. Yung pulburon pala, dahil doon pa mga kababayan, yun ang tinatawag na plan B sa pulburon. Dahil doon sa plan B na yan, hindi po sila nagtagumpay. Ngayon, another plan C naman ngayon. So, ang plan C nila is, una-una, destabilization. Pangalawa, assassinate. Sa laban sa Pangulong Marcos Jr. Di ba? Pag destabilization, mga kababayan, dahil nasa hot issue sila ngayon, mga bes, siguradong talaga makukulong ito eh. Si dating Pangulong Digong, ganun din yung anak. So, manggugulo sila. Ngayon, pag nagkaroon ng kaguluhan, ang destabilization laban sa pamahalaan, ayan, nagkagulo na. Doon na nakafocus ang atensyon. 'Di ba? Hindi na mababaliwala yung issue nila. Kasi destabilization eh. Gusto nila agawin ang palasyo. 'di ba? Gusto nila agawin ang palasyo para maiupo si Sara Duterte. Pag nakaupo si Sara Duterte, alam nyo na. 'Di ba? Babalik sa dating gawi. Magiging sindikato na naman ng Pilipinas ng 6 na taon or whatsoever. Ganun lang 'yon. Mapalaya si Kibuloy.
Mabanis lahat itong kaso ni Digong at ni Sara. Ganon din si Bato, lahat. Oh, 'di ba? Maghari-harian na naman sila. Papayag kayo? Siyempre hindi. Kaya nating sugpuin 'yan. True people powers pag nagsanib pwersa tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Tingnan natin pag hindi mapatalsik 'yan. Huwag tayong papayag na makabalik na naman ito. Tayo, protektahan natin ang bansa natin. Kaya natin patalsikin ito. Maniwala kayo man sa hindi, mga kababayan. Huwag natin ibalik ito sa Malacanang, itong mga to. Maawa kayo. Naghihirap ang Pilipinas. Ang daming problema pang aayusin ni Pangulong Marcos Jr. O, di ba? Another plan C. Yung plan C nila, assassinate. O, gagamitin nila ang pwersa nila. Or gagamitin nila ang mga magagaling na sniper galing sa triad. Kasi alam po natin, membro yung anak niya. Sabi po yan ni former Police Colonel Las Cañas. So do you think, mga kababayan, pag membro yung anak niya ng malaking sindikato na triad, dahil yan si Michael Yang, membro nga daw yan, sabi ni Mr. Las Cañas. So do you think walang alam si Digong? Of course alam niya yan. O diba? Sabi nga ni Trillanes, dating Senator Trillanes, patatanggal yung tato, yung ipapakita yung tato, ayaw niya pakita. So, parang ganito yun, pakita ko sa inyo, parang ganito, ayaw niya ipakita. So, ibig sabihin, mga kababayan, pag membro siya ng triad, alam ni Digong yan, alam ng buong pamilya nila yan. Posible kayo talaga, oo, posible. Hindi guys, talaga, oo, alam po ni, alam ni Digong yan. So, dahil dyan, pwede silang magbayad ng ng tao, para lang i-assassinate ang Pangulo. Ganun lang yun ang plano nila. Another plan siyan. Yan nga ang sinasabi natin, mga kababayan. Kasi mga ito, hindi magpapatalo itong mga to. Kaya, hinihiling ko lang na ipagdasal natin ng bansa na walang kaguluhan, proteksyonan ng Panginoon, at higit sa lahat, proteksyonan ang Pangulong Marcos Jr. Sayang po, na tuloy-tuloy ang asensyon ng bansa na ito. Ay magaling mamuno ang Pangulong Marcos Jr. Kaya maraming naiinggit. Di ba? Ganyan sila. So dahil dito, although nagbiro-biro si Digong, mga kababayan, susuriin nyo yung mga pinagsasabi niya. Suriin nyo, daan niya sa shabu-shabu. Pero yung totoong meaning nun, alam nyo na yung ibig sabihin nun. So ito lang guys, ang aking kaisipan lamang. Kanya-kanya tayong analisa, kanya-kanya tayong opinion. Ito, gusto ko lang ma-spread sa taong bayan. Naway, maging maingat tayo, Maging maingat tayo sa mga tao na pipiliin natin para makaupo sa Malacanang or sa Senado. Huwag nating hayaan na makabalik ang mga tao na talagang binabalahura ang bansang Pilipinas na wala namang asinso. Di ba? So, yun guys, anong palagay nyo dito sa mga analisa nyo? Sa sinasabi niya, kayo na pong bahala. So dahil para kompleto de Ricardo, panoorin nyo po ito yung sinasabi niya, dinadaan niya sa joke-joke. Kaya sanay na tayo, pero may ibig sabihin yun. But before that, don't forget to like. Okay? Eto na. Una ko ninyo kay gusto ko masinitapon magiging-istorya sa mayor. Amot lang o magaguan ang lugar mas pulo. Kasi gusto ko sila maging istorya. Kumano sila sa istorya in life. Pero ganit ni Malacanang kita ni tanan magtrabaho. Dali ra. Dali ra tayo. Dali. Tangan. Dali.
akong tiyak. Na ako'y ibili niyo gamay. Dili manid ako, dili kapalit og balay. Pero pangita mo, ila sa akasya, pangita mo siyabo. Hinay mo git-git. Mahon ka mo pagpatay. Na ako'y ibili na naanagi, kuhanan nila. Muna akong gamay lang God, wala na ko yung trabaho eh. Pinagod na to na kaya apil na sa akong actually apil na sa akong retirement one. Ako lang ikuhaan para kalipang sabulan eh. Dito magdugay kaya turak mo itong kaistorya. Dili kayo mas importante sila kaysa inyo. Ug laing panahon, mas importante mo. Dili sila. Pero sa ang sitwasyon karon, mas importante sila na magstorya na mo. Nakasabot mo ang sanas. Amo na ibaw na mo nga anak na ang sitwasyon. So, di na ko magdugay, mauna ko, bilin. Ayaw nag-hit-hit ha. Kanang di mabuang. Sige, daghang salamat. Sabi niya, Malacanang ani ta magtrabaho. So, ibig sabihin, may niluluto talaga sila. Oh, sabi niya, Malacanang sila daw magtatrabaho. Sigurado. Malacanang taa na magtrabaho. Oh, Malacanang anita magtrabaho. Talaga. Talagang totoo yun, guys. May balak talaga silang agawin ng Malacanang. At destabilization or assassination. Yun lang yun, guys. Kayo na pong bahalang mag-analisa doon sa sinabi niya. Puro siya joke, puro siya pero malaman yung sinabi niya. Maniwala kayo man sa hindi, malaman. Alam nyo naman ugali niyan mahilig sa mga joke, dinadaan niya sa ibang istorya pero yung totoo, mayroon yun. So yun, guys, ano po ang kapalagay nyo? Tulad po doon sa sinasabi ko, mga kababayan, hindi nga sila nagtagumpay sa Maisog Rally, sa paninira nila. Kasi alam nyo, pag sa Maisog Rally, gusto nila makuha yung simpatsya ng mamamayang Pilipino, di ba? At siyempre, iba't ibang lugar yan, nagrarally sila. Kaso lang, lumang tugtugin na po yun. Pangalawa is, yung mga video na pinapalabas nila, na gustong encourage ang mga tao para maniwala. Hindi po sila nagtatagumpay po doon. So, katulad po ng sinasabi ko, mga kababayan, dahil nasa hot issue sila ngayon, no? Well, ano lang yan kumbaga, gagawa sila ng paraan. Kasi sila daw ang pinag-usapan ngayon. Alam naman po natin, pinag-usapan sila dahil po yan sa mga pinagagawa din nila. Ika nga, bumalik lang din sa kanila. Nagtanim ka ng masama, babalik sa'yo ng masama. Pag nag-ani ka ng mabuti, lalo kang aani ng maraming kabutihan. Ngayon, mga kababayan, dahil alam nyo naman, ilang impeachment kay Sara Duterte, 3 na. So, siyempre, pag ang batas, ang uusig, wala kang takas dyan. At ganun si Digong, soon as possible, kumbaga, baka may arrest warrants na ito galing sa ICC, plus, yung kaso niya dito sa Pilipinas, na talagang uusad po yan. Dalang justice system natin dito ngayon, ay gumagana talaga. Nagiging fair sa lahat, mga kababayan, walang sinisino-sino. Tandaan nyo, di ba? Si Kibuloy, di ba? May kaso sa Amerika. Tapos kinasuhan ng Pilipinas. Ngayon, nakakulong under the Marcos administration. Balak yata itong kampo ni Digong. Ito wala akong sinasabi na gagawin niya or anuman. Ito po aking kaisipan lamang, no? Una-una, sabi ko, hindi sila nagtagumpay sa rally.
Hindi nila nakuha yung simpatya ng taong bayan. Pangalawa, yung video na pinagkakalat, yung paninira para makuha ang simpatya ng tao, hindi rin po sila nagtatagumpay. So, there are two things ang gagawin nila dito. Number one, destabilization. Pangalawa is assassin. 'Di ba? Sa ating mahal na Pangulo. Kasi, pag nagtagumpay sila, natural, mga kababayan, uupo yung Queen. Pag nakaupo si Queen, makabalik sila sa kapangyarihan, dito nyo makikita. Magsisilipanan na naman ng mga sindikato sa Pilipinas, galing China. Alam nyo naman, babalik yan si Michael Yang. Hawakan nila talaga ang buong Pilipinas na under sa kanila. Kung ano yung ginawa ni dating Digong, ganun din. No? For sure po yan. Magiging absurd si Kibuloy. Lahat ng case laban sa kanila, mabura po lang yan. Sila na po maghahari. Now, ano ba ang magagawa ng taong bayan? Natural, mayroon tayong magagawa. Kayo, ako, lahat tayo, majority ng pro-China, papayag ba kayo? Naguluhin ni dating Digong ang bansang Pilipinas? Papayag ba kayo? May mangyari sa Pangulo, 32 million, except yung mga DDS? Siyempre hindi. Now, tayo, lahat, mga kababayan, matagal na tayo nasa kahirapan, kaguluhan. Papayag pa ba tayo? Naguluhin kay uli nila ang Pilipinas? Siyempre hindi tayo papayag. Sino ba ang may kapangyarihan? Ang taong bayan ba o si Duterte? Natural ang taong bayan. Bakit? Hindi tayo papayag na makakaupo ang mga yan. Huwag natin hayaan makakapasok sila sa palasyo. If ever makapasok yan, malawak po ang EDSA, malawak po ang Lunita. Kaya po natin kalampagin ang Malacanang pag nagsanib pwersa tayo through people powers. Diyan nyo makikita ang totoong people powers, mga kababayan. 'Di ba? Wag tayo magiging mangmang. Kumilos po tayo. Hindi lang po ang sandatahang lakas, ang mamamayang Pilipino. Sanib pwersa, Luzon, Visayas at Mindanao. Tingnan natin pag hindi lumayas yan sa Malacanang. Yan ang pakatandaan nyo. Hindi na tayo papayag. Sus Mariusos, ang daming problema ng Pilipinas. Kawawa ang ibang mga mamayang Pilipino. Bakit? Nung si Digong ang nakaupo. 'Di ba? Naging maayos ba ang Pilipinas? Hindi. Sabihin nyo yung walang droga, yun ang pagkakaalam nyo. Siyempre, nagbebenta sila ng patago. According to Las Cañas, protector nga yan 'Di ba? Bakit si Michael Yang? Drug lord yan. So, ibig sabihin, alam ng dating Pangulong Digong. So, bakit hindi niya sitahin? Bakit hindi niya palayasin? Bakit hindi niya ikulong? Kasi magkaibigan sila. Siya ang economic advisor niya. Sabi ko nga, saan ka makakita isang Pangulo? Chinese ang economic advisor niya. Pwede ba yan sa batas? Well, anyway. Para sa akin, mga kababayan, magiging alerte tayo. Huwag natin hayaan itong mga pamilya na ito na makapasok sa palasyo. Kung ayaw nyo ng gulo, protektahan natin ang bansa natin. Di ba? Yan Ako ang kutob ko, binabase ko ito sa sinasabi ni Police Colonel Las Cañas na ito si Digong, mahilig ito magbayad ng tao para pumatay. Di ba? Hindi man, baka mamaya pagalawin nila yung pinakamagaling na sindikato ng Triad. Di ba? Kasabwat ang ibang alipores nito. Di ba? Sa assassination. At siyempre, pag destabilization naman, baka sanib pwersa pa yung mga yan. Tandaan natin, sabi ni Mr. Las Cañas, membro ng Triad, ito si Pulong. Kaya malakas ang loob nito mga to na huwag nyo sabihin na hindi alam ni Duterte yan, na membro ng Triad yung anak niya. 'Di ba? Imposible kayo. Ako pa na nakikita ko at napapanood yung mga sinasabi, siyempre may magiging kaisipan ka na natural. Pag membro ng Triad yung anak, natural alam ng ama, 'di ba? So, dahil dito sa mga binabalak nila, mga kababayan, hinihiling ko lamang sa ating mga kababayan, ipagdasal po natin ang bansa natin na huwag mapapasukan ng masamang demonyo. At ipagdasal natin po
ang kapayapaan ng bansang ito na walang kaguluhan. Ipagdasal din po natin ang proteksyon ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Alam po natin, pinoprotektahan siya ng mahal na Diyos. Protektahan po natin through our prayers. Walang magagawa ang demonyo. I know, ang Panginoon ay pinoprotektahan ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Sabi nga sa Biblia, isa man o dalawa ang magpapanalanginan upang ikatatagumpay ng sinuman, yun po ay tutugunin ng Panginoon. So, ibig sabihin, not only 1, 2, 3 ang manalangin para sa proteksyon, para sa kaligtasan ng Pangulong Marcos Jr., ibig sabihin, marami tayo. Not only 50 siguro na tao, madami pa ang nanalangin para sa kaligtasan ng Pangulong Marcos Jr. And sa pamamagitan niyan, ang ating Diyos ay nakikinig, natural, protektahan niya ang ating mahal na Pilipinas at siyempre ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. So yun guys, ano po ang kalagayan nyo? Ano po ang kapalagayan nyo sa sinasabi ni Digong, no? Binabase ko lang doon sa sinasabi niya na para magtrabaho na sigurado tayo ngayon sa Malacanang. Parang sabi niya ba, sigurado magtrabaho na tayo na naman sa Malacanang. May ibig sabihin po 'yun. BO lang ang hindi nakakaintindi doon sa sinasabi niya, mga kababayan. But anyway guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Maraming salamat po. Merry Christmas and God bless. Bye and babush. God bless Philippines.